Isang mapagpalang araw po ng Lunes, December 1 na po, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, huwag mo munang kakalimutan, please, na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. So ngayon, sa pinaka-latest na update natin, wala tayong anumang bagyong aktibo na minomonitor po sa loob ng ating bansa. Yung naranasan po na malalakas na mga pag-ulan, lalo na po kahapon ng bandang alas 2 po hanggang alas 5, ay talagang napakalakas ng pag-uulan. Yung iba sinasabi, super typhoon daw yung ulan na yun. Hindi po, no? Hindi po yung super typhoon, hindi yung bagyo, dahil wala naman tayong bagyo. Yun po ay dulot ng localized thunderstorms. I-explain ko sa inyo mabuti. Pero aalamin muna natin dahil nabuo na nga po ang sama ng panahon or panibagong cloud cluster at magiging LPA sa susunod na mga araw o oras dito po sa bandang silangan po ng Visayas. At ito yung sinasabi natin na magiging banta ng bagyo ngayong first week po ng December. So titignan natin kung yan ay magiging super typhoon or magiging typhoon category na lakas po ng bagyo. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, hanggang ngayon po, etong dating bagyong Berbena o tinatawag na lamang po na Tropical Storm Koto, international name niya, ay nakaka-apekto pa rin yung hangin. Diyan po sa bahagi po ng Kalayaan Islands. Hangin lang naman na. Mahina naman na at simula ngayon mawawala na rin yung epekto niyan. Sa Batanes po at Babuyan Islands, yung mga lugar po na yan hanggang ngayon nakaka-apektuhan po ng northeast monsoon or hanging amihan. Amihan season tayo ngayon at normal lang. Yung epekto naman yan is mga maulap na lang ng kalangitan pero meron mga mahihinang ulan. Pero malamig naman ng hangin lalo na po sa madaling araw at sa gabi. Sa Visayas, Mindanao, the rest po ng Palawan, ito yung mga lugar po na sa ngayon din ay naapektuhan po ng mga localized thunderstorms. Sa area naman po ng Metro Manila, nalalabing bahagi po ng Luzon, ay patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies. So ngayon, ang pinaka nagiging sala rin talaga sa malakas na mga pag-uulan na yan, lalo na po sa hapon at sa gabi, ay etong easterlies. Yan kasi yung sinasabi natin, no, yung malinsangan or mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. So ngayon, meron tayong pinaka-latest na update. Yung nakita natin o na monitor natin na sama ng panahon ngayon, isang ganap na po na low pressure area. As of now, meron po itong lokasyon dito po sa may bandang silangan po ng Visayas, 1,850 kilometers. Dito po sa may bandang east of Eastern Samar. At kapag ito po yung naging bagyo, tatawagin po itong bagyong Wilma. So i-take note po nyo po yan at kinakailangan maging handa at maging alerto tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. Ngayong araw po na Lunes, asahan pa rin natin ang medyo magandang panahon. Mainit, no? Actually mainit, lalo sa tanghali. Pero badang hapon, sa parte po ng Visayas, Samar Island, Sorsogon, Masbate, Leyte, Bohol, Cebu, Dumaguete, Cadiz, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Basilan at Sulu kasama ang Tawi-Tawi ay makakaranas po na tinatawag natin na mga maulap na kalangitan with isolated rains. Dulot po yan o dahil po yan sa tinatawag natin na localized thunderstorms. So delikado ba ang mga thunderstorms? Lalo na po sa mga low-lying areas. Yes, kaibigan, delikado po ang mga thunderstorms dahil ang thunderstorms ay nagbibigay po ng bugso ng mga malalakas po ng mga pag-ulan. Kaya hindi natin yan pwedeng baliwalain. Yung kahapon na naranasan natin sobrang lakas talaga ng ulan, yun po ay categorize bilang severe thunderstorms. Kaya nga yung iba akala bagyo eh. Pero nung nanood sila ng balita sa atin dito sa Weather Pinas, nakita nila ay hindi naman pala bagyo. So mas maganda nga po na lagi kayong nakamonitor, nakaantabay po sa aking mga ina-update para nalalaman po ninyo yung update kasi hinihimay-himay ko po talaga. Well, balikan natin yung sinasabi ko na magiging banta ng bagyo sa first week ng December. Tatawagin po yung bagyong Wilma ha. Pero yung iba sinasabi, naku nakakatakot naman, bagyong Wilma, babae ang pangalan ng bagyo. Sinasabi nila na connected daw ang pangalan ng bagyo kung magiging malakas. Nako, hindi po. Hindi po konektado ang pangalan ng bagyo kung magiging malakas o super typhoon. Hindi po yun. Hanggat hindi pa po kasi lumalabas yung pinaka-area of probability,
yung pinaka magiging direction po niya, forecast intensity ng isang bagyo, hindi pa natin malalaman talaga kung yan ay magiging super typhoon or typhoon category. Pero base doon sa tropical cyclone threat potential ng Pag-asa at sa ating advanced weather system na ginagamit, ay nasa medium chance siya na maging bagyo, tropical depression. Kapag yan po ay naging bagyo, dyan po sa Philippine Sea, bago pumasok na ating bansa, yon may tendency na maging malakas. Pero kapag yan ay naging bagyo, at pumasok bilang low pressure area sa ating Philippine Area of Responsibility, at naging bagyo pa, naging tropical depression or mahinang bagyo, bago maglandfall, mahinang kategorya lamang yan. Kasi kapag tropical depression naglandfall sa landmass natin, example, yan sa Eastern Visayas, ay mas mababawasan pa yung kanyang pressure. So ngayon naman, tinatanong ng mga kababayan natin kung saan talaga direct ng dadaan o ano yung mga lugar na maaapektuhan itong sama ng panahon na ito. Para ngayon pa lamang, mapaghandaan na daw po at maging alerto na. Ito po, no, sa ating tropical cyclone threat potential, Eastern Visayas, Bicol region, kanyang madadaanan. So maging alerto at maging handa po ang Biliran, Eastern Samar, ang Leyte, Northern Samar, Southern Leyte, at ito po, kasama rin sa dapat maging alerto at maging handa ang Bicol region. Kasama dyan ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon. Yang mga lugar na yan, sa ngayon po ay kinakailangan ay maging alerto na. Hindi porkit maganda ang panahon sa umaga sa tanghali, ay wala po nagbabantang sama ng panahon. Sa pagtatala po ng Pag-asa, ngayong December, 1 hanggang 2 bagyo ang nakikita sa ating monitor chart o sa ating weather system. So kinakailangan maging alerto at maging handa. Posibleng mas madagdagan yan, posibleng ding mabawasan. O kapag ka naging bagyo naman sa first week ng December, sa pagitan po ng December 5 hanggang December 11, etong sama ng panahon at naging bagyo, possible na hindi pa yan hahatak ng panibagong sama ng panahon o panibagong bagyo. Pero kapag yan naman ay naging typhoon o super typhoon category na bagyo, ay tumataas yung chance niya na makahatak or mag-create ng cloud cluster or kumpul ng kaulapan na siya nagiging LPA hanggang sa nagiging isang ganap po na bagyo. So iba't ibang mga senaryo yan. Wag din sana, ipag-pray po natin na wag din sana sabayan ng iba't ibang weather system yung banta ng bagyong Wilma. Anong weather system ba ang makakaapekto para lumakas ang bagyo? Siyempre po, number 1, ito pong tinatawag natin na easterlies dahil yan ay mainit o malinsangang hangin. Kapag kaya sumalpok sa malamig na hangin, ay nagka-create yan ng sama ng panahon. Yun po yung nabubuo tulad ng shear line, no? At yung ITCC, wala po tayong epekto ngayon. At northeast monsoon, hindi naman yan nagbibigay ng malakas na epekto kapag mayroong bagyo. Pero kinakailangan pa rin maging alerto. Sa ngayon mga kababayan, mga kaibigan ko, yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.